So mga kapatid, dadako na po tayo sa ating paksa at ang paksa po natin ay may pamagat na ang pagdurusa na nagtapos sa tagumpay. Ang mga verses na gagamitin po natin, nakasulat na dyan, lalakihan ko lang. Tapalan natin na mas malaki. No? Unang Pedro 3:18 hanggang 22. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin, yung dati pa rin, ang bagong Biblia at New King James Version. So mga kapatid, kapag narinig natin ang salitang pagdurusa, ano ang unang pumapasok sa ating mga pag-iisip? Negatibo, di ba? Mahirap, kahirapan, sakit, kabiguan. At siyempre, sino bang tao ang ayaw magdusa? Ayaw natin magdusa, di ba? May iwas tayo dyan. Pero dito mga kapatid, yung pag-aaralan natin, meron isang pagdurusan na binanggit ang Biblia na hindi nauwi sa pagkatalo, kundi nauwi sa tagumpay. Kaya title ng lesson natin, pagdurusa na nagtapos sa tagumpay. At ang pagdurusang ito mga kapatid ay ang pagdurusa ng ating Panginoong Hesukristo. At alam nyo ba mga kapatid, ganyan din mauwi ang ating pagdurusa kung tayo mananatiling tapat sa ating Panginoon. Alam nyo mga kapatid, ang pagdurusang ito na sinasabi rito, na pagdurusa ng Panginoon Hesukristo, ay isang pagdurusa na naging daan sa pinakadakilang tagumpay sa kasaysayan. Yan nga yung pagdurusa ng Panginoon. At tingnan nyo mga kapatid, kung titingnan nyo yung kasaysayan, na pag-aralan na natin to sa chapter 1 Yung background nito, yung historical background, yung sulat ni Apostol Pedro ay isinulat niya dahil nais niyang encourage sa mga Kristiyano noong unang siglo na dumaranas ng, marami kasi noon, dumadanas ng mga pag-uusig, nagdurusa dahil sa kanilang pananampalataya. Parang pinalalakas ni Pedro ang kanilang kalooban na huwag sila mawala ng pag-asa. Itinuturo niya na kung paano si Kristo ay nagdusa pero nagtagumpay, gayon din ng mga mananatiling tapat kay Kristo hanggang kamatayan ay tiyak na magtatagumpay. Meron silang tiyak na pag-asa. So sa unang Pedro 3:18 hanggang 22, pinakita ni Pedro ang kabuuan ng tagumpay ng Panginoon Hesukristo, yung kanyang kamatayan, muling pagkabuhay at pagluwalhati sa kanya. Yung pagdurusa niya ay hindi nagtapos sa kabiguan, kundi sa ganap na tagumpay. Ang ating pag-aaral mga kapatid ay hati natin sa 4 na bahagi ayon sa daloy ng mga talata. So yun po yung mga bahagi. Hindi na po natin babasahin yan ng oral. Nadaanan naman natin yan. No? So unahin natin to yung unang bahagi. Ang pagdurusa ni Kristo ay nagbayad ng kasalanan at nagdala sa atin sa Diyos. So closing parenthesis sa unang Pedro 3:18a to c. Ibig sabihin hanggang sa ikatlong parirala. Yung ika-4 na parirala ay sinama natin sa susunod na bahagi. So dito muna tayo mga kapatid. No? Sapagkat si Kristo ay minsan nagdusa dahil sa ating kasalanan. So napakaganda ng pasimula ni Pedro rito. Hindi niya sinabing si Kristo ay nagdusa lamang. No? Kundi meron siyang pagdidiin dito na si Kristo man. Ibig sabihin, si Kristo man ay minsan nagdusa. Ibig sabihin, meron salitang man di ba? Si Kristo man ay minsan nagdusa. Para ipinapakita ni Apostol Pedro rito na ang mga Kristiyano ay nagdurusa ngayon, pero hindi lang sila, kundi si Kristo man ay nagdusa. Di ba? Nakita nyo? Nauna nang dinaanan yun ng ating Panginoon Kristo bago tayo magdusa. Imagine niyo yung mga sinusulatan nga, yung mga nakakaranas ng pagdurusa dahil sa kanilang pananampalataya. So, pansinin natin yung malaking kaibahan. Meron malaking kaibahan lang, mga kapatid. No? Tayo ay nagdurusa dahil sa ating pagkakamali. Madalas ganun Nagdurusa tayo dahil sa maling desisyon. Nagdurusa tayo dahil sa ating kasalanan. Pero alam nyo, si Kristo ay nagdusa. Hindi naman siya nagkasala. Sabi na, si Kristo man ay minsan nagdusa dahil sa mga kasalanan. Yung salitang minsan, mga kapatid, napakahalaga niyan. No, may emphasis dyan dahil merong theological na kahulugan yan.
Hindi to yung isang beses lamang na literal na minsan, na isang beses lang na karaniwang bilang lang. Sa original na pagkakasulat niyan sa wikang Grego, ito ay may diwa na once for all. Kaya once, sabi rito, no? Suffer once for sins. Once lang. Ibig sabihin, isang beses na sapat, pero magpakailanman yun. Ibig sabihin, hindi na kailangan ulitin ni Kristo yan. Yan ang dahilan kung bakit wala nang ibang handog para sa kasalanan. Sapagkat naihandog na ni Kristo eh. Hindi na niya kailangan ulitin o mamatay siya muli. Tingnan niyo mga kapatid. Silip muna tayo dito sa baging yan sa Hebreo 10:10. At sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo minsan, magpakailanman. So mahalaga yung salitang minsan, di ba? Yung minsan na yun, magpakailanman yan. Once for all. Ito pa sa talatang 12, dyan din sa chapter 10 ng Hebreo. Ngunit nang makapaghandog si Kristo na isa lamang alay para sa kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. Tingnan niyo mga kapatid, bakit siya umupo? Dahil tapos na ang gawain. Hindi na kailangan ulitin. Ano yun sa lumang tipan kasi sa Old Testament? Araw-araw may paghahain. Araw-araw kakasala at tao eh. Paghahain, yung kinakailangan mag-alay sila ng blood tsaka burnt offering sa kanilang dambanan. At meron pa silang taon-taon. May araw ng pagtubos, may annual pa. Paulit-ulit sapagkat hindi kayang alisin ng dugo ng hayop ang kasalanan natin. Pero yun yung simbolo ng gagawin ni Kristo. Nung gawin ni Kristo yan, mga kapatid, isang beses lamang. Numamatay si Kristo, isang handog, isang sakripisyo, isang pagtubos. Sapat na magpakailanman. Kaya tingnan yung daloy ng talata, no? Nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa kasalanan sa lahat ng panahon. Nakita niyo, no? Isang alay sa lahat ng panahon yun. Kaya napakalaga maunawaan ito. Yung ating kaligtasan, mga kapatid, ay hindi nakasalalay sa dami ng ating mabubuting gawa. Hindi rin ito nakasalalay sa paulit-ulit na paghahandog. Nakabatay ito sa ganap at sapat at minsang naging sakripisyo ng ating Panginoon sa Kristo. Mahalagang doktrina yan, mga kapatid. Yung minsan lamang namatay si Kristo para sa atin. Hindi na inuulit-ulit yan. At ang sabi pa rito, dahil sa mga kasalanan, di ba? Sapagat si Kristo man ay minsan nagdusa dahil sa mga kasalanan. Kasalanan nino yan. Kasalanan natin. Wala naman siya kasalanan eh. Si Jesus walang kasalanan, walang pandaraya, wala siyang kasinungalingan, wala siyang paghihimagsik laban sa Diyos. Bakit siya namatay? Dahil sa ating kasalanan. Kaya dahil sa mga kasalanan, ibig sabihin dahil sa ating kasalanan. So, hindi kailangan ni Jesus ng kapatawaran. Dahil wala siyang kasalanan. Kundi dahil tayo ay nangangailangan ito. Yan ang isa sa nasa puso ng Ebanghelyo. Yan ang gospel, mga kapatid, si Kristo namatay para sa atin. Ang gospel ay hindi tungkol sa pagyaman mo, hindi tungkol sa pagtupad ng pangarap mo, hindi tungkol sa buhay lamang na ito. Kundi higit sa lahat, kaya si Kristo ay napunta rito para siya'y mamatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Sumunod na parirala, sabi rito, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid. Sino yung matuwid dito? Si Kristo. Ang hindi matuwid tayo. Ito yung naging substitute siya. Naging kapalit siya. Hindi natin kailangan gumamit ng mahirap na salita para maintindihan ito eh. Simple lang ito, mga kapatid. Yung walang sala ang pumalit, yung may sala. Ang matuwid, ang pumalit, sa makasalanan. Ganun lang naman yan, mga kapatid. Isipin natin sa isang hukuman. Parang ito, may hukuman, halimbawa. No? Eksena sa hukuman. May isang taong napatunayan nagkasala. Ang hatol ay kamatayan. Pero bigla may tatayo. Ako ang papalit. Alam natin, hindi po pwede yun. Hindi pwede yun, di ba? Hindi po pwede sa hukuman ng tao. Pero sa hukuman ng Diyos, may nabuti ng Diyos na palitan tayo ni Kristo.
sapagkat hindi natin kayang tubusin ang ating sarili. At ayaw ng Diyos na mamatay tayo forever doon sa dagat-dagat ng apoy. Nakita niyo mga kapatid, gusto ng Diyos kasi ang tao makasama niya. Kaya nga siya lumikha ng tao. Dahil nais niya ang tao makasama niya, maka-fellowship niya forever. Kaso alam niya magkakasala, so nagplano na ng pagtubos. At ang pagtubos ay ang ating Panginoon Kristo. So hindi tayo naging karapat-dapat muna. Hindi tayo naging mabuti muna habang tayo'y makasalanan pa. Nung makasalanan pa tayo, namatay si Kristo para sa atin. Yan ang biyaya ng Diyos. Next parirala, bakit ba nagawa yan? O bakit ginawa yan? Upang kayo ay madala niya sa Diyos. Yan ang sukdulan ng talatang ito. Ito yung layunin ng lahat ng ginawa ni Kristo. Hindi lamang upang alisin ang ating mga kasalanan. Hindi lamang upang iligtas tayo sa kaparusahan, kundi upang tayo ay madala sa Diyos. Hindi lamang tayo pinatawad, inilapit pa tayo. Hindi lamang tayo pinalaya, tinanggap pa tayo. Hindi lamang tayo iniligtas, dinala tayo mismo sa presensya ng Diyos. Napakaganda ho niyan mga kapatid, para tayo isang batang naligaw. At hindi na makabalik sa tahanan natin. Imagine niyo yan. Pero si Kristo ang humawak sa ating kamay. At inihatid tayo pabalik sa pamilya natin. So ganun. Yan ang tunay na layunin ng kaligtasan. Naligtas ka pero ang ending nun, dadaling ka sa Diyos. Makakapiling mo ang Panginoon Diyos sa habang panahon. Kaya mga kapatid, kung tunay nating naunawaan itong talatang to, hindi natin mamaliitin ang kasalanan sapagkat nakita natin ang halaga ng kabayaran nito. Hindi rin tayo magmamataas sa ating kaligtasan sapagkat hindi rin natin nakamit ito. Bunga ng ating sarili, kundi dahil nagdusa si Kristo ng isang na siya si Kristo na matuwid, nagdusa para sa atin na hindi naman tayo mga matuwid. At kung si Kristo ay kusang nagdusa upang dalhin tayo sa Diyos, paano tayo mabubuhay ngayon? Di ba't nararapat lamang na mamuhay tayo na may pagpapasalamat? Mamuhay tayo na may kabanalan at katapatan sa Kanya? Kung ang anak ng Diyos ay hindi umurong sa pagdurusa alang-alang sa atin, huwag din tayong uurong sa pagsunod sa Kanya, kahit may kapalit na hirap at pag-uusig. Nakita niyo na ma-appreciate lang natin yan mga kapatid. Titino tayo sa ating buhay. Di ba? Kung talagang daman-dama mo yan, talagang may hiya ka sa Diyos. Kapag ikaw yung namumuhay sa pagkakasala, kung may iwasan mo yun, mga kapatid. Kailangan lang unawain natin, sampalatayanan natin yan. At maging mataas ang pagtingin natin sa pagdurusa na naranasan ni Jesus. So yun po mga kapatid, yung unang bahagi. At ang ikalawang bahagi, ang pagdurusa na nagtapos sa tagumpay. Tutuloy lang natin yung talata, yung pararalan na hindi natin natapos, kaya ikalawang unang Pedro 3:18b hanggang talatang 20. No? Ito tingnan ninyo mga kapatid. Natapos ba ang kwento nung mamatay si Jesus? Hindi po natapos ang kwento. Kung ang huling kabanata ng Panginoong Jesus ay yung kanyang kamatayan, wala tayong pag-asa. Kung nanatili siya sa libingan, walang saysay itong mga pinagagawa natin. Yung ating pananampalataya, walang saysay. Yung ating mga pagsamba, walang saysay. Sapagat sabi nga ni Pedro rito, ni Pablo naman, singit mo natin kay Pablo, bago tayo bumalik sa unang Pedro. Sabi ni Pablo, kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y mananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. So, nakita niyo, no? Kamatayan ni Kristo, tutubos atin. Tumubos yung dugo ni Kristo. Pero kung nanatili siyang patay, mga kapatid, walang kabuluhan lahat. Nakita nyo, hindi sa kamatayan natapos ang kwento. Ang kamatayan ay hindi naging wakas ng Panginoon Kristo. Ito lamang ang naging simula ng kanyang ganap na tagumpay.
Makita niyo, no? Balikan natin. So, mahalaga yung pagkabuhay na maguli ni Jesus. Eh. Sabi nito, siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Alam niyo mga kapatid, kung talaga pipigayin natin yan, mahalaga lahat yan. Pinatay sa laman, napakalinaw yung sinabi ni Pedro. Hindi niya sinabing kunyaring namatay o hinimatay lang. Talagang namatay siya. Hindi rin niya sinabing para baga nag-collapse lang siya. Talagang namatay si Kristo. Mahalaga ko kasi yan eh. Sapagkat kung hindi siya tunay na namatay, wala ring handog para sa kasalanan. Di ba? Napakahalaga ng katotohanan na tunay na namatay si Jesus. Sapagkat kung hindi siya tunay na namatay, wala ring tunay na paghahandog para sa ating mga kasalanan. Bagamat, alam niyo ba mga kapatid, may mga reliyong nagtuturo, particular, may isang malaking reliyon na nagtuturo na hindi si Jesus yung ipinako sa krus, kundi ibang tao, kumuha daw ng proxy ang Diyos para si Kristo ay hindi mapako sa krus. Hindi po totoo yan. Napakahalaga po yung kamatay mismo ni Kristo. Kung hindi namatay si Kristo, walang pagkabuhay na maguli, di ba? So yun po mga kapatid. Malinaw ang patotoo ng kasulatan na si Jesus mismo ay nagdusa, namatay, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ang sabi diyan, sa laman, sa flesh. Dito tumutukoy rito mga kapatid, yung katawang tao ni Jesus. Ang anak ng Diyos ay tunay na naging tao. Nagutom siya, napagod siya, nasaktan siya. Dumugo ang kanyang mga sugat at siya'y namatay. Mga kapatid, hindi iniligtas tayo ni Kristo mula sa malayo. Yung malayo siya, yung para bagang gumamit lang siya ng power para iligtas tayo. Hindi. Bumaba siya sa lupa. Hindi siya nanatili sa langit. Hindi niya, para bagang hindi niya sinabi na, hindi, ayoko maranasan yan. Talagang dinanas niya ang paghihirap. Pumasok siya mismo sa ating kalagayan. Naranasan niya mismo yung ating paghihirap, naranasan niya yung kamatayan ng tao, ngunit hindi siya nanatili patay. Mahalaga yung doktrinang yan, mga kapatid, na nagkatawang tao si Kristo at namatay. Pero sabi diyan, binuhay sa Espiritu. Akala ng iba, pag binuhay sa Espiritu, ghost. Hindi ho, mga kapatid. Pinatay siya sa laman, pero binuhay siya. Pinapakita niya na hindi yung kamatayan sa laman yung kanyang katapusan. Ano ibig sabihin ng binuhay sa Espiritu? Hindi yung ghost ka lang, ha? Hindi naman naging ghost lang si Kristo, eh. Iba, nagkamali yan, eh. Kala nila, espiritu lang. Oo, may espiritu. Pero may katawan din, mga kapatid. Maluwalhating katawan. Sapagkat napag-aralan na natin sa Ebanghelyo, di ba? Sa mga kwento ng Ebanghelyo. Pagkatapos na mabuhay na maguli ni Kristo, may katawan pa rin siya, di ba? Nakasama niya yung mga alagad niya, yung mga naging unang alagad, hindi lang yung 12, hindi lang yung 11 natira, di ba? Kundi kasama pa yung iba, mga 500 pa yung mga nakasama niya. Sa apat na pong araw na nanatili siya dito sa lupa bago siya tuluyang umakyat sa langit. So ano ibig sabihin ni Pedro rito? No? Ano ibig sabihin ni Pedro? Ang laman at espiritu. Hindi paghahambing yan ng dalawa. Hindi pinaglalaban yung dalawa. No? Kundi ipinaliliwanag niya yung kalagayan ng dalawa. Pinatay si Jesus sa kanyang makataong kalagayan. Pero binuhay siya sa kapangyarihan ng Espiritu. Kaya hindi ni Pedro ay ito, hindi yung nagwakas ang lahat sa krus. May muling pagkabuhay, may tagumpay. Yan ang tagumpay, mga kapatid. Ang naging ending ng pagdurusa at tagumpay. Binuhay siya sa Espiritu. So, sumunod na talata. Sa gayon din, sa Espiritu, ibig sabihin, ay pumunta at nangaral sa mga Espiritong nasa bilangguan. Ito mga kapatid, controversial to, pero dapat maunawaan po natin ito. Dito maraming tanong, sa gayon din, ano ibig sabihin yan? Pumunta at nangaral sa mga Espiritong nasa bilangguan.
Sino yung mga espiritong ito? Saan yung bilangguan? Kailan nangaral? Ano yung pinangaral niya? Mahalagang unawain natin ang konteksto. Nangaral ba siya ng ebanghelyo doon sa Hades? Sa libingan? Marami naniniwala gano'n. Paano na gano'n? May second chances pa ba? Wala. Pag namatay tayo, wala na tayong second chance, mga kapatid. Sapagkat pagkatapos ng kamatayan, paghuhukom na eh. Huhukuman na tayo ng Diyos eh. Wala nang second chance kapag ang tayo namatay. Sabi na iba, ganoon din ang paniniwala ako noong araw eh. No, kasi pag pinagduktong-duktong natin yung naunang talata diyan, di ba naman naunang talata diyan? Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa espiritu. Tapos sa gayon din, siya ay pumunta at nangaral sa mga espiritu na sa bilangguan. Para bagang pagkatapos nun habang patay siya, nangaral siya. Hindi po ganun yan, mga kapatid. Hindi yung habang patay siya, nasa libingan siya, nasa Hades siya, ika nga, ay nangaral siya. Hindi po nagganap yun doon. Kailan naganap yan? Ito, mga kapatid, makatutulong na yung maunawaan natin ito kung itutuloy natin ang pagbasa. Kailan ba naganap yan na siya'y pumunta at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan? Next verse. Na noon pa pala yan na noon ay mga suwail nang ang Diyos ay matyagang naghihintay o naghintay noong mga araw ni Noe habang ginagawa yung daong na noon ay kakaunti sa mga tid ay 8 kaluluwa na ligtas sa pamamagitan ng tubig. Ibig sabihin, mga kapatid, si Kristo ay nangaral sa pamamagitan ng Espiritu. Sa pamamagitan ng Espiritu, kasi noon pa pala yan Yun din daw ang paraan na ginawa ng Panginoon Kristo para makapangaral noong panahon ni Noe. Panahon ni Noe yan, mga kapatid, naganap. Malinaw naman, panahon ni Noe. Yung panahon na buhay pa sila. Nangaral si Jesus. Hindi physically, sapagkat si Kristo ay nasa langit. Sa pamamagitan ng Espiritu, sa mga tao, nangaral siya nung panahon ni Noe. Nung panahon na yun nung panahon na buhay pa sila Noe. Balagyan natin yung kanina, tingnan nyo. Sabi rito, sa gayon din, siya ay pumunta at nangharal sa mga espiritong nasa bilangguan. So sa pamamagitan ng Espiritu, ay nagpunta siya at nangaral si Jesus sa mga espiritu nasa bilangguan. Bakit tinawag na bilangguan yan? Sapagkat sa kasalukuyan, habang sinusulat ni Pedro yan, hanggang sa panahon natin ngayon, etong mga nasa bilangguan, mga patay na yan. At sila'y nasa ilalim na ng paghuhukom. Ibig sabihin nakabilanggo na sila. So yun po, mga kapatid. Kaya pansinin natin, ang nilalaman ng talatang yan, mga kapatid. Sabi, suwail. Mga suwail sila noon. Ang Diyos ay matyaga naghintay sa kanila noong mga araw ni Noe habang ginagawa yung daong. Hindi sinasabing doon mismo sa bilangguan is ginagawa ang pangangaral. Hindi sa bilangguan ang pangangaral, mga kapatid. Ang nilalarawan ni Pedro ay ang kanilang dating pagsuway. Noon sila'y nabubuhay pa. Nangaral si Jesus doon. Paano ba nangaral si Jesus doon noong panahon ni Noe? Maaari ba yun? Nasa langit siya? Maaari yun, mga kapatid. Hindi pa naman siya nagkakatawan tao, di ba? Pero maaari yun, ang Espiritu kasi ni Kristo, ang siyang kumikilos sa mga propeta noon. Kung matatandaan ninyo, ito rin yung sinasabi ni Pedro sa chapter 1, na nabanggit niya na ang Espiritu ni Kristo yung nagpapahayag sa mga propeta sa Old Testament. Kaya nung mangaral si Noe, okay, physically si Noe nangaral, pero hindi si Noe ang pinagmulan ng mensahe. Ang Diyos ang pinagmulan. Katulad ng mga propeta, nagsalita ang mga propeta, kaninong galing yung mensaheng yun? Sa Diyos. At si Kristo ay nagpapahayag na rin sa mga propeta noong panahon ng Old Testament. Ganun yan, mga kapatid. No? Kaya nakapangaral ang Panginoon Kristo noong mga panahon na yan. So yun po, mga kapatid.
Yung pagdurusa na nagtapos sa tagumpay. Yung susunod na bahagi ng ating aralin, yung dito naman ang pagdurusa ni Kristo ay nagbunga ng daan sa kaligtasang inilarawan ng bautismo. Ito mga kapatid, mga mahihirap unawain na talata to, kaya dahan-dahan po tayo. Huwag kayo mainip. Huwag kayo kukura. Pag nalingat kayo, hindi nyo maintindihan to. Kasi dito nagkaroon ng maraming hindi pagkakaunawaan. Akala nila yung bautismo ay makapagliligtas sa tao. Sa maraming talata ng Biblia, alam natin kung ano makapagliligtas sa tao. Makapagliligtas sa tao yung pananampalataya kay Kristo. Tingnan nyo, pag-aralan natin ito mga kapatid. Ang sabi rito, kung babasahin kasi natin ito, maaaring isipin natin na, yung bautismo pala makapagliligtas. Hindi po. Yung bautismo, outward symbolism lang yan ng ating inward na paniniwala. Kaya tayo nagpapabautismo dahil ligtas na tayo. Dahil nananampalataya na tayo. Hindi tayo mapapahama kung hindi tayo nabautismohan nang hindi naman natin sinasadya. Ibig sabihin, hindi ka nabautismohan, namatay ka. Hindi mo naman sinasadyang hindi bautismohan eh. Alam niyo, yung mga exempted lang sa bautismo, yung mga exempted sa bautismo, yung walang capacity. Katulad doon nakapako sa krus. Yung nakapako sa krus na kasama ni Kristo, di ba kaliwat kanan yun? Yun nasa kanan, pinangakuan ni Kristo na maliligtas, sasama kita sa paraiso sa araw na ito. Bakit? Kasi tinanggap niya ang Panginoon. Tinanggap niya, nagkasala siya. Pero nabautismo mo yun? Hindi. Bakit? Nakapako siya sa krus eh. Paano siya nabautismoan? So, hindi yung bautismo nakapagliligtas. Ano yun? Yung kilalanin mo si Kristo. At kilalanin mo rin ang kasalanan mo. So, yun po mga kapatid, no? Tingnan nyo. At ang bautismo, sabi rito, at ang bautismo na siyang kalarawan nito. Kalarawan nito, napakalaga ng unang bahagi ng talatang yan. Kalarawan. Yan yung susi sa pagkakaintindi niyan. Yung salitang Grego na kalarawan, ang katumbas niyan, yung katumbas. Kalarawan, tumutugon sa naunang larawan, di ba? Katulad, kamukha, di ba? Parang ganon. Ang bautismo na siyang kalarawan nito, ano ba nito, mga kapatid, no? Anong tinutukoy na ito o nito? Balikan natin yung nakaraan talata, no? Ito yung nakaraan, no? Di ba? 8 kaluluwaan na ligtas sa pamamagitan ng tubig. Ito, tungkol sa kaligtasan yung pinag-uusapan dito. No? Yung nangyari kay Noe, 8 tao na ligtas sa pamamagitan ng tubig. At ang bautismo na siyang kalarawan nito ang nagligtas sa inyo ngayon. So, yung nangyari ng panahon ni Noe, yung bautismo, kalarawan nun. Na naligtas sila doon. No? Naligtas sila. Yung bautismo, ay hindi ito nagliligtas. Sa ngayon, kalarawan yan. Kamukha, kagaya, pero hindi yun. No, nakita nyo, no? Kalarawan ng kaligtasan. So, hindi yung bautismo ang magliligtas. Ano ba ibig sabihin yan? Controversial yan, mga kapatid. Talagang, para baga kung titingnan natin, parang atahas ang sinasabi ni Pedro na kailangan ng bautismo para maligtas. Alam natin na hindi naman ganun ang aral ng Biblia. Ang kailangan natin, pananampalataya kay Kristo. Bakit ka magpapabautismo? Dahil nananampalataya ka, naligtas ka na eh. O, tingnan po natin mga kapatid. Ano ba kahulugan yan? Tingnan natin. Sinabi pa ni Pedro. No? Tingnan. Sinabi ni Pedro na ang bautismo ay nagliligtas. Yung ba sabi? Hindi naman eh. No? Tingnan nyo. Na siyang kalarawan nito ang nagliligtas sa inyo ngayon. Sabi nito, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman. So, hindi yung tubig, no? Hindi yung tubig ng bautismo ang nag-aalis ng kasalanan natin. Hindi tungkol sa, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman. So, hindi tungkol sa naligo ka, inilubog ka sa tubig. So, napakalinaw, na hindi na kailangan na maraming paniwarag dito kung tutuusin eh. Sabi ni Pedro, hindi ang paghuhugas ng katawan. Hindi ang tubig, hindi ang panlabas na paglilinis. Hindi yung seremonya sa nakapagliligtas dyan, mga kapatid.
Kung ang tubig mismo ang nagliligtas, bakit sasabihin pa ni Pedro na hindi sa pag-aalis ng karamihan ng laman? Para bagang sinabi ni Pedro, huwag ninyong isipin na ang tubig ang nagliligtas. Parang ganyan lang yan eh. Ayan ang nagliligtas, kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi. Ito ngayong positibong paliwanag, mga kapatid. Kung hindi tubig, ano mahalaga? Ang mahalaga yung puso, yung budhi, yung pananampalataya, di ba? Yung salitang isinalin dito, paghiling, ibig sabihin yan, mga kapatid, maraming kahulugan yan. Sabi kang Grego, yung paghiling. Maring mga nangangahulugan niya ng isang pusong tapat. Isang pusong, isang taus-pusong panawagan yan. Pag umihiling ka. No? Isang taimtim na pangako ng isang taong lumalapit sa Diyos. No? Ano man yung eksaktong kahulugan nito, mga kapatid, iisang diwa eh. Hindi ang tubig ang mahalaga, kundi yung pusong lumalapit sa Diyos. Kasi pwede, paano makapagliligtas ng tubig eh? Ano eh, magic? Tubig? Pwede ka naman bautismo. Panlabas na kaanyuan lang yan eh. No, mga kapatid, ang bautismo ay hindi lumilika ng kaligtasan. Ang bautismo, mga kapatid, yung pananampalataya kasi, yung nagliligtas. Yung bautismo, hindi yan ang nagliligtas. Pero bakit mahalaga ang bautismo? Eh kasi inutos ng Panginoon eh, nananampalataya ka eh. Kung nananampalataya ka, magpapabautismo ka. Nakuha niya, mga kapatid. So, ituloy pa natin. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. So, hindi tungkol sa tubig eh, di ba? Ito nga, mas malalim pa to sa pamamagitan muling pagkabuhay ni Kristo. Yan ang huling susi eh. Sa pagkaunawa ng talatang yan eh. Ano ba talaga nagliligtas? Hindi tubig, hindi ritual. Hindi seremonyas, hindi tao, hindi simbahan, hindi ang muling pagkabuhay ng kung ano-ano, kundi ang muling pagkabuhay ng Panginoon Kristo. Yan ang magliligtas sa atin. Yan ang, kasi kung hindi nabuhay ang Panginoon Kristo, baliwala nga lahat eh, di ba? Napakahalaga yan, kung namatay lamang si Kristo, walang kaligtasan. Kung nanatili siya sa libingan, walang pag-asa. Ngunit dahil siya ay nabuhay, yung kanyang kamatayan ay napatunayang sapat. Sapat na yun. Parang ano lang yan, mga kapatid eh. No? Parang sing-sing, wedding ring. No, may wedding ring ba kayo? Kami wala eh. Dati meron. Dahil yung wedding ring namin eh, na isang lako nung panahon ng kahirapan ko eh, hindi ko na natubos. So, kalimutan natin yun. Pero para wedding ring yan. Ang sing-sing ba ang dahilan kung bakit sila ay magkasawa doon sa magkasawa? Hindi. Hindi ang sing-sing. Ang sing-sing, tanda lamang yan. Simbolo lamang yan ng umiiral na tipan na covenant ng magkasawa. Ay kung mawala yung sing-sing, kaya nangyari sa akin. Hindi ko na natapos. Eh, hindi nawawala yung pag-aasawa. Ganon din ang bautismo, mga kapatid. Hindi ito lumilika ng kaligtasan. Ang bautismo, hindi lumilika ng kaligtasan. Ito yung panlabas na tanda ng panloob na pananampalataya natin. Kaya ang Kristiyano, dapat nagpapabautismo eh. Dahil yan ang panlabas na tanda ng ating pananampalataya. Dahil utos ng Panginoon sa Kristo, hindi para sa malil, hindi para maligtas ka. Kailangan manampalataya ka. Dahil pwede ka naman bautismoan eh. Nang hindi ka nananampalataya, physical lang yun. Pwede kang magpanggap. Pero dapat talaga nananampalataya ka. Ang bautismo, mga kapatid, ay hayagang pagpapahayag ng isang tao ay nakipagkaisa kay Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Simbolo yan, hayagang pagpapakita lamang yan. Pero importante, yung pinanggalingan ng kalooban. So, ganun po yun, mga kapatid. So, yun po yung ikatlong bahagi. At dadako na po tayo sa huling talata po natin. Dito po, yung pagdurusa ni Kristo ay nagtapos sa ganap na tagumpay at paghahari. Kamukha nung Roman number 2 yan. Kaya ito may doktong. Nagtapos sa ganap na tagumpay
sinamahan ng paghahari. Ito pa mga kapatid. Na umakyat sa langit at nasa kanan ng Diyos, na ipinasakop sa Kanya ang mga anghel, ang mga kapamahalaan at mga kapangyarihan. Napakaiksi ng talata mga kapatid, pero napakalalim na kahulugan. Sa isang talata lamang, ipinakita ni Pedro ang pinakadakilang katotohanan tungkol kay Kristo. Pagkatapos ng kanyang pagdurusa, hindi siya nanatili sa krus, hindi siya nanatili sa libingan, hindi siya nanatili sa lupa. Siya ay umakyat sa langit. Ang sabi diyan ay umakyat sa langit. Yung pag-akyat ni Kristo sa langit ay isang doktrinang madalas banggitin, pero bihirang pagbulay-bulayin. Pagbulayin natin mga kapatid, yung pag-akyat ng Panginoon sa Kristo sa langit. Number 1, ano ang kahalagahan ng kanyang pag-akyat sa langit? Mahalaga ito. Ito ay nagpapatunay na natapos na ang kanyang gawain sa lupa. Nasa langit na siya. Pangalawa, yung kanyang pag-akyat ay nagpapatunay na tinanggap na ng Ama ang kanyang sakripisyo. Kung hindi sapat yung kanyang handog, hindi siya uupo sa kanan ng Diyos. Sabi niya, nakaupo sa kanan ng Diyos. Ngunit tinanggap ng Ama ang kanyang hain. Siya ay pinarangalan. Pagpaparangal kay Kristo na yan. Na umakyat sa langit at nasa kanan ng Diyos. Pag sinabing nasa kanan, mga kapatid, yan ay nagpapakita ng kapangyarihan, karangalan, autoridad at paghahari. Lalo ng unang panahon, maski naman ngayon, pag sinabing kanang kamay ka, pag nasa kanang kamay ka, pangalawa ka, di ba? Noong panahon ng mga hari, mga kapatid, yung pinakamataas na karangalan may ibibigay sa isang tao ay ang maupo sa kanan ng hari. Ibig sabihin, siya yung kinikilalang may pinakamataas na autoridad, kasunod ng hari. So, ganito rin ang pinapahiwatig ni Pedro. Hindi lamang bumalik si Jesus sa langit, siya ay pinarangalan ng Ama. At ang sabi pa rito na ipinasakop sa kanya ang mga anghel at mga kapamahalaan at mga kapangyarihan. So, yan yung sukdulan ng buong talatang yan. Hindi lamang sinabi ni Pedro na siya ay nasa langit, hindi lamang siya ay nasa kanan ng Diyos, kundi lahat ng pinasakop pa sa kanya ang lahat ng kapangyarihan na nasa langit at nasa lupa. Lahat daw ng kapangyarihan. So, lahat ng kapangyarihan ay nasa ilalim niya. So, ano tinutukoy dito? Kasama rito mga kapatid, yung mga banal na anghel, mga spiritual na kapamahalaan, maging ang mga masasamang espiritu, masasakop ni Kristo yan. So, lahat sila nasa ilalim ng kapamahalan ni Kristo. Anong ibig sabihin yan? Para naman sa ating mga nakakabasa ngayon yan, mga mananampalataya. Napakagandang bahagi ng liham yan, mga kapatid. Huwag natin kalimutan kung sino yung kausap ni Pedro rito. Sila yung mga inusig, di ba? Sila yung mga inahamak. Sila yung tila mahihina sa mata ng mundo. Mga talunan, di ba? Ngunit, parang sinasabi ni Pedro rito, huwag kayong tumingin sa inyong kasalukuyang kalagayan. Tumingin kayo kay Kristo. Maaaring ngayon ay inuusig kayo. Ngunit ang inyong Panginoon ay naghahari. Maaaring ngayon ay maliit lamang ang inyong bilang. Ngunit ang inyong hari ay may hawak na buong sanlibutan. Maaaring tila malakas ang inyong mga kaaway. Ngunit sila man ay nasa ilalim ng kapamahalaan ni Kristo. So, kaya mga kapatid, sa panahon natin ngayon, napakahalaga ng aplikasyon nito. Marami sa atin ang dumaraan sa iba't ibang uri ng pagdurusa. May nagdurusa sa karamdaman, may nagdurusa sa kahirapan, may inuusig dahil sa pananampalataya, may pinagtatawanan dahil sa paninindigan sa katotohanan. Minsan naisip natin, nasaan ang Diyos? Ngunit itinuturo ni Pedro, huwag mong sukatin ang tagumpay batay sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Sukatin mo ito batay sa kinaroroonan ni Kristo. Nasaan ba si Kristo ngayon? Nasa kanan ng Diyos. Kung ang ating Panginoon ay nagtagumpay, tayo man, mga kapatid kay Kristo, hindi masasayang ang ating pagtitiis. So yun po, sa ating huling talata. At dyan po natatapos mga kapatid yung
yung Kapitulo 3 ng ikalawang Pedro. Pero mga kapatid, nakita natin na hindi huminto ang kwento sa krus. Kasi kung huminto ang kwento sa krus, malungkot ang ebanghelyo at wala pang kabuluhan ang lahat. Kung hihinto lamang sa libingan, wala tayong pag-asa. Ngunit hindi doon natapos ang kwento ng ebanghelyo. Ang krus ay sinundan ng walang lamang libingan. Ang walang lamang libingan ay sinundan ng pag-akyat sa langit. At ang pag-akyat sa langit ay sinundan ng pag-upo ni Kristo sa kanan ng Diyos. Kaya ang pamagat nga ng ating sermon ay hindi lamang magandang pakinggan. Ito ang buod ng ebanghelyo, ang pagdurusa na nagtapos sa tagumpay. Ito rin yung pag-asa ng bawat tunay na mananampalataya. Maaring nagdurusa ngayon, maaring may pag-uusig ngayon, maaring may pagluha ngayon. Ngunit kung tayo mananatiling tapat kay Kristo, ang ating pagdurusa ay hindi rin magiging wakas ng ating kwento. Sapagkat ang ating Panginoon ay dumaan na sa daang ito. Ipinakita niya ang landas ng pagsunod sa Diyos. Maaring dumaan tayo sa krus. Ngunit ang huling hantungan natin ay kaluwalhatian at tagumpay. Ang katiyakan ng kaligtasan ay dahil sa natapos na gawain ni Kristo, kamatayan at pagkabuhay na maguli. Ang pag-asa na muling pagkabuhay sa gitna ng pagdurusa ay ang kaluwalhatian na naghihintay sa mga tapat. Kaya po mga kapatid, sa gitna ng pagdurusa dahil sa ating pagsunod kay Jesus, ay manatiling tapat at matatag sa ating pananampalataya. Hanggang dyan mga kapatid, tayo natatapos. Pagpalain tayo ng Panginoon, tayo po'y muling manalangin.